Magandang umaga muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, at ganun din sa aming mga kaibigan na patuloy na nakikiisa, sumusubaybay sa atin pong programa dito sa Imos Baljo Church, na ito po ay hatid sa inyo ng EBS Voice of Hope Music Ministry. Atin pong pasalamatan ang ating buhay na Diyos, ang ating mahal na Panginoon, sapagkat Siya ang tanging nagbigay ng kaparaanan at pagkakataon para tayong lahat ay patuloy na makapaglingkod sa Kanya. Atin pong ibalik sa Kanya, mga kapatid, ang pinakamataas na papuri, ang ating pagsamba sa umagang ito. Tayo po ay nakatuon at mag-aaral sa banal na kasulatan sa aklat ng mga Juan. Ngunit bago po tayo papalaot sa atin pong gawain na ito, atin pong pasalamatan ang ating mga kapatid na sila ay patuloy na nanalangin para sa gawain natin na ito. Sila ni Sister Heidi, Brother Richard Monteseven, na sila po ay nasa Canada o nasa Europe man sila ngayon, ay atin pong pasalamatan ang mga kapatid na ito, na sila po ay patuloy na nakikiisa para po sa atin. At ang atin namang kaibigan, kapatid po natin, ay nasa South Australia, Wahalia, sa katauhan nila Sister Hanedel and family. Ating pasalamatan ang Panginoon at ang mga kapatid na ito na patuloy na sumuporta para po sa atin. Siyempre, ang atin pong buong lakas ng iglesia ng Imos Baljo. Tayo mga kapatid ay nagkaisa upang atin pong ipagbunyi ang pagpakalat ng Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At ang ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao na sila po ay patuloy na nakikiisa sa atin. Sa may Zamboanga, atin pong pasalamatan ang ating mga kapatid na ito. Sa Bukidnon, sa katauhan nila ni Pastor Pitugo, maraming salamat po. At ang ating namang mga kapatid dyan sa may Iligan City, sila ni Brother Tagaro at sila ni Sister Raterta, thank you very much. At ang sa may Maranatha 70 Adventist Church. Ayan, maraming salamat. Sa katauhan po nila ni Brother Lida and family. At ang atin pong mga kaibigan dyan sa Mountain View College, yan, sila po ay nakasubaybay at nakapanood po sa ating programang ito. Sa katauhan po sa anak ni Pastor Tugay. Ayan. Dito naman sa may Bicol Region, thank you very much. Maraming salamat sa ating mga kapatid dyan sa may Panikwason 70 Adventist Church. Atin pong pasalamatan ang ating mga kapatid na ito sapagkat sila ay patuloy na nakikiisa sa atin pong gawain. Saan man kayo naroon, mga minamahal na mga kapatid, atin pong ibigay ang pinakamataas na papuri sa Panginoon. Sa araw-araw po nating ginagawa, ito po ay gawain ng atin pong tagapagligtas. At ang tanging obligasyon natin, kapatid, ay ating ilagak ang ating panahon sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon para sa atin. Lahat ng ating mga pangangailangan, Kanya pong ibinigay. Mula sa pinansyal hanggang sa espiritual, tayo po ay punong-puno sapagkat yan ang ating gawain dito po sa ating iglesia. Pasalamatan din natin siyempre ang atin pong kapatid na patuloy na nakikiisa para sa atin, ang nagbibigay daan upang ang atin pong gawain na ito ay lalo pang mapalawak at mapalago sa pamamagitan ng EBS Foods. So lahat ng ito, lahat ng ating ginagawa, ito po ay ipinahintulot ng atin pong Panginoon para tayong lahat ay masaya na naglingkod sa Kanya. Wala na tayong hahanapin pa, kundi ang atin pong gagawin ay ating ibigay ang pinakamataas na papuri sa ating mahal na Diyos tuwing umaga at tuwing hapon ng atin pong paglilingkod. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na ito ay masusumpungan sa sulat ni San Juan. Pangkat 6, ang talata po ay 1 hanggang 15. Medyo mahaba po ito, kapatid. Kukunin lang natin yung pinakapunto ng mga mirakulong ito
mga ginagawa ng atin pong Panginoong Yesus, kung ano ang naging bahagi sa atin ng mga mirakulong ito na Kanya pong ipinakita para po sa atin. The title of our message this morning ay medyo crucial siya. The distributor. Kapag sinabi po nating distributor, ay hindi ikaw ang source. Kapag sinabi po natin distributor ka, ang trabaho mo, mag-distribute. Kapag nasa sayo na yung produkto na yung kinuha, ang trabaho natin bilang distributor ay i-distribute natin doon sa iba't ibang mga branches na hawak mo, na ikaw ang nag-open yan. So the distributor, mga minamahal na mga kapatid, malaking gampanin ito sa gawain. Dito sa banal na kasulatan na ito, atin pong tutuklasing mabuti kung ano ang nasa likod ng mga mirakulong ito na ginawa ng atin pong Panginoon. Recorded siya from Matthew hanggang sa aklat ng mga Juan. Sa 4 na gospel na ito ng atin pong Panginoon, sa buhay ng ating Panginoong Yesus, ito po ay recorded. At ito rin ay ating mapapansin na ito yung mga mirakulo na ginagawa ng ating Panginoon upang subukin ang kanyang mga alagad na ipakita ang tunay na pangyayari at kapangyarihan ng atin pong tagapagligtas nung siya ay narito pa sa lupang ito. Okay? So susundan po natin. Ang sabi po rito sa unang tala, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Pagkatapos ng mga bagay na ito na kanya pong ginagawa, naparoon sa Jesus sa kabilang ibayo sa may Galilea na siyang dagat ng Tiberias. Ang gawain po ng ating Panginoong Yesus, ito po ay non-stop. Tuloy-tuloy po yan. Ang kanya pong pahinga dito, manalangin at magkaroon ng oras sandali upang siya ay umakyat sa bundok at tinitingnan niyang mabuti ang bayan na kung saan kanyang pinaglilingkuran. At habang ang ating Panginoong Yesus ay gumagawa ng mga bagay na ito, ang mga tao ay namamangha sa Kanya, sa Kanyang ginagawa. Sa lahat ng bagay na kung saan siya naparoon, sinusundan siya ng maraming mga tao. And a great multitude followed Him because they saw His miracles. Alam niyo mga kapatid, ang tao ganito. Kapag mayroon tayong makitang isang bagay o kamangha-mangha na ginagawa at nangyayari, ang atin pong mga mata ay nakatuon doon at lagi tayong sumusunod. Mahilig tayong mag-osyoso, kumbaga, sa mga bagay na ito ay kamangha-mangha na minsan lang mangyari sa buhay ng isang nilalang. And the great multitude followed Him because they saw His miracles, which He did on them that were diseased. Lalo't higit, kapatid, kapag ang isang may sakit, umalubhang sakit ay biglang gumaling, mamamangha ka. Napakarami nito. Nung ako po ay umuwi ng Negros Oriental, kapatid, doon ko nasaksihan na mayroon talagang nagpapagaling na mga ganyan. Mamamangha ka. Kaya nung sumunod sa Kanya ang lubhang maraming tao, maraming namangha sa Kanya. At ang gawain ng ating Panginoong Hesus ay non-stop ito para sa Kanyang ministeryo. The distributor. At nung makita ng Kanyang mga alagad na dinudumog ang ating Panginoong Hesus dahil sa Kanyang mirakulong ginagawa, namangha ang Kanyang mga alagad. Lahat yung 12. Ngunit nababasa ng ating Panginoong Hesus ang kanilang mga isipan
at ang kaniyang mga puso. Susundan po natin mga kapatid. Kasi habang namamangha ang kanyang mga alagad, dito na nakikita ng ating Panginoong Yesus kung sino ang mayroong pinakamataas na paniniwala at paglilingkod. Take note, ang sabi rito ng ating Panginoong Yesus, nung itanaw niya ang kanyang mga mata, when Jesus lifted up His eyes and saw a great company come unto Him, and He said unto Philip, when shall we buy a bread that this may be eat? Siya una nagtanong, sa sobrang dami ng taong ito, mayroon ba tayo, Felipe, mayroon ba tayong makitang bakery? Mayroon ba tayong makitang pwedeng mapagbilhan ng makakain ang mga taong ito na nakapalibot sa atin? Recorded in the Bible, almost 5,000 men, excluding wives and children. Meaning, doon sa 5,000, hindi pa kasama doon yung mga asawa at yung mga anak. Can you imagine? This situation, ating makikita, kapatid, na Jesus Christ give a test to the 12 disciples. Ating makikita sila kung ano ang gagawin ng ating Panginoong Yesus upang subukin ang kanilang pananampalataya sa ganitong klaseng pagkakataon. Na nakita mo na sobrang dami ng tao. Dito pa nga lang pag nag-fellowship tayo kapatid, 2,000, 3,000. Mahihirapan tayo minsan sa pagkain. How much more during the time of Jesus Christ, 5,000 men, excluding the wife and children. Kapag bilangin natin ito, sabihin na natin, isama na natin yung mga bata, ilagay natin 10,000 ito. Saan sila kukuha ng pagkain? Madilim na. Alam niyo po, dito sa tala ng kasaysayan, yung tinatawag na fourth watch of the night, kapag inyo itong i-research yung tinatawag na fourth watch of the night, yung bang lagpas halos, ano na siya, magkukulimlim na. Nandyan sa mga oras na yan. Pero doon naman sa ibang mga salin, yung fourth watch of the night, yun naman ay medyo magmadaling araw na. Pero dito natin siya kukunin. Sapagat ito ay magkukulimlim na, ibig sabihin ay magdidilim na at sasapit na ang gabi. Kaya yung kanyang mga alagad ay nag-aalala kung saan sila pakukuha ng pagkain para sa mga ito. Alam niyo po mga kapatid, habang nakikita at habang akin pong binabaybay ang mga mirakulong ito na kanyang ginawa, the distributor, dapat maunawaan nating mabuti kung ano ang magiging papel bilang mga alagad o lingkod ng ating Panginoon. Nahihirapan sila mag-isip, pero ang ating Panginoon, Felipe, saan ba tayo makakuha ng pagkain? Sabi ni Felipe, Panginoon, gabi na. Mayroon ako dito mga 12 dinar, 12 dinaryo. Hindi ito sapat para sa akin. Para sa ating lahat, lalo na ang sobrang dami niyan. Wala ka bang nakita? Ang sabi rito sa talatang 6, mga kapatid, at ito'y sinabi niya, and this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Jesus Christ tried to test his disciple, especially this man named Philip. Sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin, but gusto niyang subukin ang taong ito kung hanggang saan ang tapang nila sa ganitong klaseng sitwasyon. Sabi rito ng ating Panginoon, aking subukin ang kanilang tapang sa paglilingkod kung ano ang kanilang gagawin. Sumagot ang isang alagad sa kanila, Panginoon, sa sobrang daming tao rito,
audience natin, mayroon lang akong nakitang bata. Gusto kong i-focus natin dito, kapatid. Kasi yung bata, mayroon siyang dalang kunting pagkain. Dito yan matatagpuan sa 6 verse 9 ng John. There is a lad here which had 5 barley loaves. Mayroong isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay at sibada. You know what is barley loaves? Sa panahon nila, kapatid, kapag ikaw ay mayroong barley na tinapay, yan po ay pinakamahirap na kalagayan ng pamilya. Kasi ang pagkain noon, trigo, mga tinapay, na mga magaganda, mga masarap kainin. Pero itong batang ito, barley loaves. Ibig sabihin, yung pagkain na kanyang baon, ito yung baon ng pinakamahirap na bata. At yung kanyang baon na isda, hindi ito yung mga espesyal na isda, hindi. Doon po sa salitang Hebreo, ito po ay naisalin, ito yung maliliit na mga isda. Mahirap nga eh. Atin pong isipin, ating i-picture out kung ano ang baon ng batang mahirap. Isang maliit na tinapay na bread, barley bread, ito ay yung mga simpleng pagkain ng mga taong mahirap noon. Yun ang nakita ng isang lingkod na ito. Panginoon, mayroon akong nakitang bata rito. Mayroon siyang baon na kakaunti. May tinapay at mayroong isda. Atin lang isiping mabuti na sa pagkakataong ito, kailangan ng bata yung pagkain. Pero alam nyo ba, kapatid, kung ano ang nasa puso ng bata at kung ano ang nasa puso ng ating Panginoong Hesus, kung ano naman ang puso ng kanyang mga alagad, mga minamahal. Titingnan natin ito. The distributor, ang trabaho ng mga alagad, mag-distribute, hindi nila trabaho na mag-produce kasi hindi naman sila ang pinagmulan ng mga pagpapalang ito. Kaya atin po siyang susundan. Kasi habang sinusundan natin ang mga talatang ito at ang mga mirakulong ito, yung mga kababalaghan na ginawa ng ating Panginoong Hesus, titingnan natin kung ano ang nangyari. Dito sa mga maliliit na bagay na dala ng bata, kapatid, alam nyo, yung bata, kasi nung makita siya ng maraming tao, ang sabi rito, Tsak, itong batang ito, kasama lagi. Kasi alam niya ang pangangailangan eh. Hindi naman alam ng bata kung ano ang mangyayari dito sa tinapay. Alam lang niya ang pangangailangan ng napakaraming tao. Pero siya ay nagbigay ng bahagi. Take note, kapatid. Kapag ang isang tao o bata man yan o matanda man yan, kapag fully converted ka, at yung pananampalataya mo ay sapat para sa iyong tagapagligtas, gagawin mo ang lahat kahit sa isang maliit na bagay. Di ba? Ginawa niya ito. Dinala siya ng isang alagad doon sa harapan. Sabi niya, napakarami natin, Panginoon. Pero ito lang ang aking nakitang pagkain. Pero hindi nila alam ng Panginoon kung ano ang kanyang dapat gawin. Hindi natin pwedeng diktahan ang Panginoon sa ating sariling isipan. Biro mo, yung mga alagad, Panginoon na, sobrang dami natin, ito lang yung dala. Tapos sa sobrang dami natin, magkukulimlim na, wala nang makakain tayong lahat, hindi pa tayo naghanap ng pagkain. Pero sagot ng ating Panginoon, siya'y tumingala sa langit at nanalangin. Ang trabaho natin, mga kapatid, mag-distribute kung anong mayroon doon kay Kristo. Ang ating obligasyon, mga minamahal, mga kapatid, hindi natin pwedeng diktahan ang katotohanan kasi ang puno niyan ang ating Panginoon. Ang trabaho natin, mangaral, mag-distribute ng Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Hindi natin katuwiran, Panginoon. Kunti lang tayo, hindi tayo pwedeng mag-distribute ng katotohanan. No. Hindi yan ang katuwiran.
Ang pinaka-fully converted na puso doon pa nakita sa batang maliit. Kasi doon pa nakita ng ating Panginoong Yesus, ultimo yung kanyang makakain, ibibigay pa doon sa sobrang dami ng tao. Nakita nyo mga minamahal na kapatid? Dito natin makikita. Kaya dito nakikita ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya sa Luke 2 verse 16, ibibigay mo ang katotohanan. Unang-una, ibibigay mo ang katotohanan doon sa mga dukha. Kasi doon sa dukha, kapatid, doon mo pa makita ang tunay na paglilingkod at tunay mainit na pananampalataya. Katulad ng batang ito. Disiplinado tong batang ito. Nakikita niya kung ano. The distributor, ang sabi ng Panginoon, siya'y tumingala sa langit at siya'y nanalangin. Tingnan nating mabuti. Hindi dahilan na ikaw ay mayroong konti na hindi mo ibibigay. Ang batang ito, kapatid, hindi naman ito nag-expect na kapag binigay niya yan, mayroong babalik sa kanya. Hindi niya iniisip yan. Ang iniisip niya kung paano siya makapagbigay ng mga kunting bagay na ito ay para sa gawain ng ating Panginoon. Habang nanalangin ang ating Panginoong Yesus, nandyan bumaba ang mirakulo. Sa sobrang dami ng tao, dito ngayon ginampanan ng kanyang mga alagad at iba pang mga lingkod na mag-distribute ng pagkain. Tingnan natin mabuti ang batang ito. Bukod sa siya'y gutom, bukod sa siya'y wow, ibinigay niya ang kanyang kunting bagay. Ang bumalik sa kanya, kapatid, ay kamangamanghang pagpapala. Kasama pa siya sa nag-uwi ng mga tira-tira na sobrang daming natira na mga pagkain. Inuwi pa niya sa kanyang tahanan. Nakita niyo, kapatid? Mayroong isang inosenteng 3 bata na sila po ay nakatira sa kabundukan. Dinala sila ng isang Amerikano. Dinala sila ng Canada. Pagdating nila ng Canada, kapatid, pumasok sila sa isang magandang tahanan. Iba ang kalagayan. Nung pumasok sila sa isang magandang tahanan, nakakondo sila, nakita nila doon sa may hugasan ng pinggan, sa may CR, at doon sa may mga paligid, nakakita sila ng mga gripo. Yan naman yung gripo. Na kapag i-on mo tumatagas yung tubig. Tumatagas yung tubig. Wala sa kanila yon. Kasi sa kanila, sa kabundukan, pag gusto nilang maligo, dive lang sa ilog. Pero nung dinala sila sa malayong lugar at doon naranasan nila ang nakakamanghang kalagayan ng iba't ibang mga tao, nakita nila sagana sa tubig. So ang ginawa nitong mga batang ito, sila ay bumalik na sa kanilang tahanan, ninakaw nila yung isang tayo na gripong ganon. Ninakaw nila. Nilagay nila sa bag, inuwi nila. Kasi nakita nila na isang bukas mo lang na ganyan, tumutulo yung gripo, ang lakas. Ang buong akala nila, kapatid, kapag tinanggal nila yun doon sa tubo, pag uwi nila sa kanilang tahanan, ganun pa rin ang mangyayari. No. Ang trabaho ng distributor, kapatid, hindi ka source. Ang source, ang ating Panginoong Jesus. Ang trabaho ng kanyang mga alagad, manalangin, sumampalataya, sumunod kung ano ang instruction ng ating Panginoon. Kasi siya ang source ng lahat, kapatid. Sa kanya nagmula lahat ng bagay, sa kanya tayo aasa, sa kanya tayo sasandal. Huwag nating putulin ang pinagmulan ng mga pagpapala sapagkat hindi tayo ang pinagmulan ng pagpapalang ito. Ang pagpapala nasa ating tagapagligtas, kapatid. Ang pagpapala nasa ating Panginoon. Huwag nating putulin at dadalhin natin sa ating mga tahanan ang ating trabaho. The distributor, mga minamahal na mga kapatid, ating pupuntahan ang puno at ating ikalat sa buong sanglibutan na ito ang tunay na kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sa umagang ito, mga minamahal na mga kapatid, gusto kong ating idiing mabuti. Silang lahat
ay nakakain. Silang lahat ay nabusog. Silang lahat ay masaya na umuwi sa kanilang tahanan. Kapag hindi natin putulin ang ating komunikasyon na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay, tayo ay mabubusog sa salita ng Diyos. At tayo ay hindi na mauuhaw sa salita ng Diyos. Tayong lahat ay tatanggap ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. Ngayong umaga, atin pong hamunin lagi ang ating mga sarili, mga kapatid. We are distributor of the truth. And we are the distributor of faith. Lahat yan sa gawain bilang alagad ng Panginoon. Ating gagampanan yan. Lahat tayo magkakaisa sapagkat ang puno, ang pinagmulan, yung pinaka-production, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.